Just in, bagong teaser dropped mga kasembreros ni na Kath, no? Tapos BFF ni Kath na si Trina may post. Nasa bakasyon daw si Kath mga kasembreros. Tapos si Alden ang kulit dito. Naglaro siya mga kasembreros. At maraming ganap si Alden, no? Mga kasembreros. So unahin ko itong mga random photos ni Alden kasama si Faith Da Silva mga kasembreros. Tapos pinost ito ng isang fan kagabi na kung saan nga ay nagsushooting sila mga kasembreros ng Code Gray. So parang random fan ito na siguro ay nadaanan, no, ni Alden mga kasembreros at saka ni Faith Da Silva kung kaya nakapagpa-picture, no, si kuya mga kasembreros. Tapos may isa rin dito na parang nagpa-picture sila kay Alden. Ito po ay part pa ng yung sa sila sa SM City Cares Marikina nung nag-bike nga, no. Sina Alden mga kasembreros kasama ang more than 800 cyclists. So ito po ay post ni Ana Rodriguez. Kagabi, parang kagabi na ito pinost no, mga kasembreros, pero of course matagal na ito nung time na nag-bike nga sila para sa World Cycling Day na event nila mga kasembreros sa SM City Cares. Pedal Power, no, yung kanilang tema mga kasembreros. So dito ay si Alden, no, nakapag-picture ang iba't ibang mga cyclists, especially ang mga babaeng siklista mga kasembreros. So yun po. Tapos may isa rin dito na pinost din ang picture ni na Alden. Naka-black siya. Tapos parang sa Love Siargao pa yata ito nila shoot mga kasembreros. So may mga local residents doon na nagpa-picture kay Alden, no. Naka-black si Alden dito Tapos yung mga kasama niya na iba naka-black din. Wala akong ibang kilalang artista. Parang si Alden lang yun dito mga kasembreros. Pero yun, random photo ito ng fan nga po, no, mga kasembreros. Tapos, yung dito, yung isang admin ay nagano siya, no, ng parang throwback photo ni Eduardo dun sa Pulang Araw mga kasembreros. Ang petsa or ang date nito ay June 10, 2025. Dito ay parang yung caption niya dito ay parang hindi siya mukhang 32, no, 32 ba 33. So parang June 10, 2024 pala na ito mga kasembreros. So yung nakaupo dito si Eduardo, tapos parang batang-bata pa yung itsura niya, no? Parang yung caption niya dito ay parang hindi siya mukhang 32 mga kasembreros, no? Para lang siyang isang teenager or estudyante na nakaupo na parang naka-costume ni Eduardo mga kasembreros, no? During the time of kanilang Pulang Araw days pa, no, mga kasembreros. So ang cute lang ni Alden kasi para siyang para siyang tawag dito, bata lang sa upuan na hindi mo alam pag tumayo ay sobrang tangkad pala, no. 5'11 mga kasembreros. So sobrang cute lang at sobrang kulit, no, ni Phenomenal Box Office Cinema Cute. So parang sana all ay mukhang bata pa rin kahit nasa trentahin na mga kasembreros. Sobrang kulit lang at sobrang cute niya Phenomenal Box Office Cinema King, no, mga Tapos yung dito yung Ribisco Crackers, post ito ni Biba Dubi, no? Ito po yung kanang parang throwback niya kagabi. Tapos sobrang cute niya dito no, nung umattend siya ng event ni Alden sa Ribisco. Nung nag-signing of contract sila, no, sa Ribisco Crackers mga kasembreros ni Luis Manzano. So on this day, June 10, 2025 mga kasembreros. So kahapon ito yung kanyang kanyang pinost mga kasembreros. Sobrang cute dito yung padila trend ni Alden. Ginawa kasi ni ate. So parang na-awkwardan si Alden ang ginawa niya sa gilid niya mga kasembreros.
So, di ba parang na-pardon siya nung ginawa ng fan mga kasambreros. So, si Kay parang Kay yata yung pangalan ito mga kasambreros. Sobrang kukulit nila kasi ginawa ni Alden to sa isang brand no, na parang hindi dapat gawin sa isang sa Bisco Crackers mga kasambreros kasi ginawa niya yon sa isang brand 2018 pa yung Padilla trend niya. So, nung ginawa yun ng mga tao or ng mga babae dito sa kanyang video, ay medyo na hindi siya na nagpatawa mga kasambreros, no? Si Phenomenal Box Office, si Mang King. Tapos si Kath naman, may nag-comment dito, no? Na parang si Kath daw ay kamukha ng nanay niya, yung panganay, sabi niya dito mga kasambreros. So, si Kath kasi ay kamukha ni Tin yata mga kasambreros yung kanilang hindi ni Kay ni Kay pala nung yung pangatlo mga kasambreros. So kasi si Kuya ni Kevin di ba ay parang yung uniko iho, pangatlo ba si Kevin, no? Or pangatlo or pangalawa. So yun, parang pangatlo yata si Kay mga kasambreros. So si Chrysler, itong panganay nila kamukha nanay niya yung panganay. So parang si Mami Min daw ay kamukha daw niya ng panganay ni Kath mga kasambreros. So which is parang true siya kasi si Kath talaga ay kamukha niya si ate niya Kay mga kasambreros. So ang cute lang, no? Pati smile pareho sabi. Tas random photos ni Chrysler, no? Na isang stewardess or flight attendant mga kasambreros. So graduate nito ng 4 years si Chrysler or si Tin mga kasambreros. Lahat naman yata sila, no? Tapos yung kuya niya ay registered nurse sa New Zealand mga kasambreros. So yun po. Tapos major item tayo. Sobrang kulit dito ni Alden Naglaro siya mga kasambreros, no? Ng parang yung yung parang may dadamputin na may dadamputin ka na parang token. Tapos dito ay nakailang try siya pero sa dulo ay sa awa ng Panginoon ay nakadampot siya mga kasambreros, no? So mamaya ipi-play ko ito. Pinost ito kagabi 3 hours ago mga kasambreros ng claustronaut.ph. Sabi niya, lights, camera, Alden. Sabi niya, do you want to leave or do you want me to come back? Do you still love me? So ito yung kanilang linya ni na Joy and Ethan sa Hello Love Again mga kasambreros. Sabi niya dito ay Alden Richards, known as Asia's multimedia star, is one of the Philippines' most celebrated actors, hosts, singers, and businessmen, starring in some of the highest grossing Philippine films of all time. Thank you, Sir Alden, for taking the time to play our claw machine. As some would say, naglaro naman ako ng claw machine pero bakit hindi ako ganito or naging ganito kagwapo? So naglaro din daw sila pero hindi sila kasing gwapo ni Alden, no? Note, all photos are uploaded with consent. We are not in any way affiliated with their brand or company. So yun siya mga kasambreros. So ang cute, ipi-play ko ito mga kas nag-aalabata. Si Alden dito mga kasambreros sa sa paglalaro niya mga kasambreros ng claw machine. So claw siya kasi di ba parang yung claw na mga hayop mga kasambreros na na pinandadampot o pinangkukuha nila mga kasambreros ng kanilang makakain or item mga kasambreros or object na gustong kuhain. So claw machine mga kasambreros. Tapos, si Kath naman, kagabi lang to pinost ng fan parang pag pumupunta to siya sa Davao, naalala niya si Kath dito, no? Mga kasambreros, siguro Davaoenyo itong kumuha ng litrato or video with Kath, mga kasambreros, nung time na umattend nga siya ng sari-sari store, World Sari-Sari Store event mga kasambreros sa SMX Convention Center sa event niya for Magic Sarap mga kasambreros. So galing Davao sabi niya dito, no? Mga kasambreros. So try kong play itong unang part niya mga kasambreros. So nakadilaw nga dito si Kath, no? Magic Sarap yung kanyang
ginawa or yung kanyang event dito pa mga kasombrero. So kagabi lang kasi pinost no ng tarito ng ni Kuya mga kasombrero. Tapos isa sa mga major items din natin, bagong teaser no, nag-drop na mga kasembreros ng bagong teaser ang Someone Someday no mga kasembreros, na kung saan ay ano to, parang part na ng promotion or parang nagre-ready na sila for promotion ng Someone Someday. So malamang tapos na no yung shoot ng Someone Someday mga kasembreros. Dito ay nakatag sina Dana Evernice, John Valle, Harlene Fernandez at saka si Kath, of course no. So parang may mga inaayos na sila dito mga kasembreros, or si Kath inaayusan for the promotion or shoot mga kasembreros. So pwede rin siyang kasi parang teaser na siya no mga kasembreros. Yung iba naman ay pwede ring shoot mga kasembreros or TV commercial. Pero malalaman natin yan no, sa mga susunod na kaganapan ni Kath mga kasembreros. Pero palagay ko ano to, kasi yung caption din ni Ibarra Lopez parang promotion na rin ng ito. Parang nagre-ready na sila for Someone Someday promotion mga kasembreros. So pero yes, abangan natin no yung mga susunod na kaganapan pa ng team ni Kath and ni James Reid mga kasembreros. Tapos major item ulit tayo, si Trina no nag-post ng video ni Kath mga kasembreros at saka niya. Nasa bakasyon ba sila? No, ito yung ating tanong din po mga kasembreros. So si Trina Oitingco ito mga kasembreros ha. Parang nasa sunset sila. Parang ano siya, no, parang Tagaytay. Parang mabundok siya mga kasembreros na area. Tapos parang dumudungaw sila kunwari dun sa may terrace. Dumudungaw or tinitingnan nila yung sunset mga kasembreros. Pero talagay ko throwback ito no, kasi yung aura ni Kath ay ano siya no, parang bata, medyo bata pa siya dito mga kasembreros So yun, nung humarap siya ay dito medyo bata pa nga siya dito mga kasembreros. Parang throwback siya no, but help me to find out kung throwback nga ito mga kasembreros, at saka na-repost lang po no ni Trina Oitingco. So si Trina Oitingco kasi no yung nag-post nito mga kasembreros. So palagay ko throwback naman no mga kasembreros, kasi based sa aura ni Kath mga kasembreros. Tapos ito pala yung pakinggan natin ito mamaya mga kasembreros. Yung pinuntahan pala nila doon na pinagshootingan pa ng Code Gray ay dito ninong pala ni Joros Gamboa mga kasembreros. So nung Monday daw sinabihan niya yung ninong niya mga kasembreros, tapos naayos daw agad nila yung dito nung pagsushootingan nga ng Code Gray ni na Alden mga kasembreros. So dito na yung time na may sapin-sapin sapin-sapin mga kasembreros. So pero yun talaga nakakatuwa kasi syempre pinagtitiginan sila ng tao no, nagkamayan, kamustahan and so on mga kasembreros. So bago mag-start yung kanilang shoot sa Code Gray nga mga kasembreros. So naka-white silang lahat. Na-flash na rin natin yung mga ibang videos noong nakaraan mga kasembreros. So, ito po ay ibang anggulo lang at saka mas malapit na anggulo ng pagdating ni na Alden at saka pagkamusta na rin no ni Joros sa kanyang ninong mga kasembreros doon sa pagsushootingan nila ng Code Gray mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko rin po ito para marinig ninyo no mga kasembreros yung kanilang kanilang pag-uusap at nandito si pamansang shipper si Joros Gamboa. Ito, last item natin ito mga kasembreros. So, who's your favorite kapamilya actress? So, si Lester Manalo, no, Misbehave. Parang part siya ng isang serye. Parang at least ito na bago mga kasembreros. And then, tinanong siya dito ni Jayco Manangan ng kanyang pinakapaboritong kapamilya actress. So, yung pinaka-highlight ay si Kath, no?
nang pinagpili na siya between Bel Mariano at saka kay Kath, Angel Locsin or Kath pa din, Kim Chu or Kath pa rin mga kasembreros, Kath or Nadine Lustre, Kath pa rin mga kasembreros. So Kath or Angelica Panganiban, tapos Kath or Jody mga kasos, Kath pa rin, Kath or Jody, Iza, Kath or kaya kaya Ma'am Judy Ann Santos siya na break na. Pero sobrang dami niya nakalaban bago si Ma'am Judy Ann Santos mga kasembreros. So mas pinili niya si Catherine over other kapamilya actresses mga kasembreros. So yung Misbehave ay pinagbibidahan pala nila Alexa Ilacad, Cyril Manabat, Rain Parani, Rance Rifo, Andy Abaya, and yun ng iba pang mga kasembreros na iba pang artista, si Lester Manalo. So yun po. So mamaya pe-play ko rin ito para mapakinggan ninyo mga kasembreros, no? And mga Kathnatics. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items. I-play ko po itong mga videos, tapos pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Ninong ko. Ay, salamat po. Ninong ko. Si John. Invite mo si John. Actually, nung Monday, inisyogo namin si Paita para dito. Last Monday lang. Tapos ngayon, naayos agad nila. Thank you, Ninong. Thank you po sa inyo. Thank you. Nasa binigay ko sa inyo. Pero ka sapin-sapin na. Ay, sarap. Yeah, masarap siya. Kinukuha pa po ni Joe. Pwede rin po siya kahit pag-order. Ay, wala talaga yung tayo. On a single receipt. Ito yung dito yung susi. Alam mo, patalo talaga yung tele. Kami makuha. Nakaangat mo po dito. Ito to. Maybe 4 times. Last na talaga. Bigay niyo lang yung susi. Kaya lang essential oil eh. Essential oil yung nakahanap eh. Yan na. Uy, grabe naman yan. Hindi ko na sigat. Last na. Yan, kaya yan. Nasa ibabaw na lang. Kaya nga eh, ayaw mong kumagat eh. Dapat mo kasi. Ayan, yan. See? Okay. Ano siya? Gift card. Yeah! Yeah! Maha or Claudine? Maha. Maha or Lovey po? Maha. Maha or Ann Curtis? Oh, Maha, sorry. Maha or Bella Padilla? Maha. Maha or Bel Mariano? Bell. Bel or Tony Gonzalez? Bell. Bel or Julia Montez? Sorry, Bell. Bel or Janine Gutierrez? Bell. Bel or Catherine Bernardo? Bye, Bell. Catherine. Kath or Angel Locsin? Kath. Kath or Kim Chu? Kath. Kath or Nadine Lustre? Kath. Kath or Angelica Panganiban? Kath. Kath or Judy Santa Maria? Kath. Kath or Isa Calzado? Oh, Kath. Kath or Judy Ann Santos? Judy. Why Judy Ann Santos? Why Judy? I mean, I can't... Honestly, guys, everyone is really good, pero si Judy talaga is on a different league. Yeah. Super- Actually, no. Galing Davao? Yes. Sobrang comforting at sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Sana pa ipakinggan natin. Ang title po ay Inalagaan ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 5, you are being kept by the power of God. Grabe oh. Because you put your trust in Him
and you will be saved from the punishment of sin at the end of the world. Grabe mga kasombrero, sobrang lalim po ito. Actually, yung napapansin ko yung First Peter, yung libro ni Pedro, mga kasembreros, ni Simon Peter, na yes, alam natin siya yung nag-deny kay Jesus Christ 3 times, mga kasembreros. Pero yung mga libro na meron siya, no, First Peter, Second Peter, mga kasembreros, ay talagang ang lalalim, no? It talks about the end of the world, it talks about resurrection, it talks about power of God, salvation, and so on, mga kasembreros. So tayo, kapag naalagaan tayo kunwari ng ating nanay, ng ating asawa, ng ating kapatid, or kung sino man dyan, mga kasembreros, yung kung hindi ka lang inalagaan na tuwing may sakit, ha, given na yun na inalagaan tayo pag may sakit, mga kasembreros. Pero kahit nga yung iba, no, kung wala talagang love, alam nyo, dito ko napansin at saka na-evaluate, mga kasembreros, na kapag wala palang love sa loob ng tahanan, no, kahit na may sakit yung isang member ng family, walang mag-aalaga, no, kasi nga walang love, no, kung puro lang hate, puro lang nagbibilangan ng gawa, nagbibilangan ng tulong, no, ay nako po, nagiging madamot, ay wala pong magandang naidudulot yun, mga kasembreros. So kung kaya napakalaga po talaga ng love, no, yung pag-ibig, yung kumaga pa sa Bisaya ay gugma ang nangibabaw sa ating tahanan, mga kasembreros. Pag pinananggaay ba, no, yan po yung sa Ilonggo, mga kasembreros. So kapag tayo po ay nag-aalagaan sa bawat isa, let's say hindi man may sakit, no, pero let's say ikaw yung nagsiserve ng pagkain sa nanay mo tuwing kakain, kapag kailangan ng tulong, tinutulungan mo siya, o kung sino man dyan, mga kasembreros, nandun yung pagtutulungan, nandun yung pag-aalagaan, nandun yung concern, no, at cares about isa, mga kasembreros. So napakasaya, no, napaka-fulfilling, mga kasembreros, at parang gusto nating tumira sa tahanang iyon kapag ang bawat isa ay may concern, no, nagbibigayan, hindi nagdadamutan sa bawat isa, bagkus ay nagbibigayan, mga kasembreros. Wapa happiness nila yung magbigay, no, ganon. Kasi may mga taong happiness naman nila ay maging madamot, no, parang akin lang to, akin lang to, akin lang to. So parang ganoon, no. Pero may mga tao naman na of course, no, yung mga may takot sa Diyos, yung mga may pag-ibig sa Diyos, mga kasama sa iniibig din yung kanilang family members na nagtutulungan sila, no, they always do their best, no, para magtulungan sa bawat isa, mga kasama. And that's the ideal type of family na gusto ng Diyos na mapossess natin, yung nagtutulungan ba, yung bawat isa, mga kasama, nagtutulungan, nagpapakumbabaan, naghumihingi ng tawad sa bawat isa kung kinakailangan, humihingi ng kapatawaran, no, and so on, kasi yung pride maglilid yan sa mga terms na wala akong kasalanan, kasalanan niya hayaan mo siya mag-sorry. So ganoon, mga kasama, typical na mga linyahan ng mga taong ma-pride, no. Pero yung mga taong humble, no, mga taong mga mapagpakumbaba, na mag-sorry yan, no, hingi ng tawad kahit na siya yung walang kasalanan, no, ganoon siya, mga kasama. Saying sorry ay hindi po yan nakaka-diminish ng ating value or worth bilang tao. Yung pagsasalita or pagsasabi ng pasensya na, humihingi ako ng tawad, no, hindi po yun kawalan, hindi po yun actually devaluing yourself, no, kasi yung iba ayaw nilang humingi ng sorry kasi parang kasalanan pa nila. Well, kahit na yung taong ang taong mapagpakumbaba, kahit hindi niya kasalanan, ay maghumingi ng tawad, mga kasus. And yun kasi yung nakakalugod sa Panginoon. Well, sa ibang tao, parang siguro sabihin na, ba't kayo hingi ng sorry? Ikaw naman yung tama, siya naman yung mali. No? May maganong tipo, mga kasembreros. Ako kasi lumaki ako sa aking kuya na kahit siya yung may kasalanan, siya pa yung, kahit ako yung may kasalanan, minsan siya pa yung humingi ng sorry. So parang nung tumanda kami, na-realize ko pala na maganda pala yung ugali na gano'n na kahit ikaw ang walang kasalanan, pero ikaw pa rin humingi ng patawad, ayan, nakakalugod yung sarapan ng Diyos, and He will give you grace, mga kasembreros. So ang grace ni Lord, ang blessing ni Lord, hindi lang naman pera, no? Yung blessing ni Lord ay bonus na yung material blessings, mga kasembreros. So hindi lang naman ang representation ng blessing at favor ni Lord ay hindi lamang tangible successes, mga kasembreros. So yung grasya ng Panginoon, yung kanyang blessing at pagpapala, hindi lamang sa pamamagitan ng pera, binibigyan ka ng pera. So hindi lamang ganoon, mga kasembreros. So yung mga intangible things like yung mga hindi natin nababayaran, no,
yung pagmamahalan sa loob ng tahanan, pagkakaisa, pagtutulungan, no, kapayapaan. Yan, no, kagaya na mention natin yung pagpapakumbabaan ng loob mga kasus. Those things are more desirable and more important sa buhay mga kasus. Aanihin mo naman yung mga maraming pera, nag-aaway naman kayo, no? Kung pa, nagbibilangan naman kayo ng gawa, nagbibilangan naman kayo ng tulong. So, wala rin, no? Kung pa, mas gusto nyo pa na simple lang ang buhay kaysa sa mayaman niya kayo, nag-aaway naman yung magulang at saka kayo magkakapatid. So, useless din po mga kasambreros. So, kung pa, yes, nagpapasalamat tayo kasi mayaman tayo. Pero kung yan ang nagiging dahilan ng nag-away ang isang pamilya, ay parang mas gugustuhin mo lang na tumira sa isang normal at simpleng tahanan mga kasus, where love reigns and peace and joy and happiness and understanding and care and concern ay nagahari mga kasambreros. So yun siya, no? So dito si Apostol Pedro ay talagang sinabi niya, no? Tinatago at tinalagaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, no? Hindi lang actually siya inalagaan na simple or kung para pang normal na pag-aalaga mga kasi sabi niya dito, ito ay tinutukoy ha at tumutukoy sa mga taong naglilingkod sa Diyos. May personal relationship sa Panginoon. Yung mga niligtas ng Diyos, yung mga sumagot at saka sumusunod kay Kristo mga kasembrero. Sabi niya, you are being kept by the power of God because you put your trust in Him. Kaya nagtiwala tayo, no, may ginawa tayo mga kasembres. Yung salvation, nandyan na yun. Given na yun sa tao mga kasus. But the question is, tinanggap ba natin? Nagpatuloy ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? So yun po yung big question. And you will be saved from the punishment of sin at the end of the world. So to explore what 1 Peter chapter 1 verse 5 means, let's start by recognizing that this verse serves as a source of profound comfort for us as believers. So comfort talaga ito mga kasembreros na tayo po ay, di ba, kunwari tayo nga, di ba, pag nalagaan ng tatay nanay natin, anong sino man dyan, ng tito, tita, kuya or ate, pag naalagaan tayo, meron tayong comfort, na meron tayong security, meron tayong safety, mga kasi nalagaan ako ng nanay ko, ng tatay ko, ng kapatid, ng kuya, or kung sino man dyan, mga kasembero. So, nagiging comfort na para sa ating mga family member na kino-comfort, lalo na, no, kung si Lord, mga kasembero, ang nagko-comfort sa atin. The essence of the verse conveys that we are safeguarded by the power of God. So, ganun siya. It reminds us that through our faith, we have access to divine protection intended for our salvation. So, yun ang pinakamalaga. Kasi nasabi dito, we have access to divine protection kasi nga meron tayong pananampalataya. Meron tayong pagsunod. Meron tayong natanggap natin yung grasya ng Diyos. Pinatuloy natin at tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos at si Lord Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, no, Savior at Redeemer ng ating buhay. What stands out here is the assurance that God is watching over us. This is crucial because life can be challenging and at times, it may feel like we are all alone. So, minsan, di ba, nararamdaman natin na nag-iisa ba ako? No? Meron ba akong katuwang? May tutulong ba sa akin? May nag-aalaga pa ba sa akin? No, parang ganoon siya mga kasembreros. So, parang, di ba, pag wala nang pakialaman sa loob ng pamilya, parang walang pakialam nanay mo, tatay mo, magulang, kapatid, or so on. So, parang, kasi ang tao talagang nature na talaga natin, naghahanap tayo ng mga ng love, no? Naghahanap tayo ng love, nagde-desire tayo ng love, nagde-desire din tayo na mag-love or magmahal mga kasembero. So ano yun give and take, no? Tayo po ay nagde-desire na mahalin at nagde-desire din tayo na magmahal, no? Ganoon siya mga kasembreros. So that's reciprocate, no? 1 Peter chapter 1 verse 5 embodies lessons vital for our spiritual growth. We can learn about the necessity of relying on God's power instead of our strength. Often we find ourselves leaning on our understanding and abilities and ignoring the vast resources available to us through faith. This verse brings a gentle reminder that true strength comes from the Creator who is always there to support and sustain us. So talaga ang support, yes, tama naman na may support tayo na nagmumula sa ating pamilya, sa ating mga family members, especially mga breadwinners natin sa pamilya. But yung pinaka-source talaga mga kasembreros ng ating pananampalataya, of course, ay si Lord. No? That is why we trust Him, we believe in Him, and we have faith in Him always mga kasembreros. Faith is another fundamental lesson. We must never underestimate the impact our faith can have on our lives. By nurturing a deeper relationship with God, we can step out of fear into the warmth of His love
and power. We might face obstacles that appear insurmountable, but our faith is a powerful tool that can break chains and reshape our circumstances. So yun siya, no? Alahan natin na parati yung verse na Psalms 4:13. And I can do all things through Christ who strengthens us or strengthens me, mga kasembreros. So, yun talagang ang salvation libre. Kaya kasi ginawa ni Lord Jesus Christ lahat-lahat, no? Napako siya sa krus, namatay, tsaka nabuhay so that mabayaran natin kasalanan. Pero we have to give attention. And of course, no, application at saka gawa, mga kasus. Ang salvation ay regalo, pero it also deserves our attention, our time, our effort, our money sometimes, mga kasembreros, no? So ganun po siya, because if you trust God, we will entrust Him of everything we have. No, yung ating buhay, yung ating skill, yung ating talent, plano, choices, finances, and so on, mga kasembreros. So kung all out dapat tayo kay Lord, mga kasus, because naging all out din si God the Father. He sent His only begotten and beloved Son, mga kasus. Na-imagine ba natin how great, how deep, how high, how wide, mga kasembreros, no? How magnificent ang pag-ibig ng Diyos sa atin na naging all out siya, mga kasembreros. So kung kaya tayo din ay maging all out din sa Diyos, mga kasembreros. Hindi ibig sabihin na ibenta mo lahat-lahat ng meron ka tapos sa maging pulubi ka naman. So, tinuturuan naman tayo ng Diyos ng mag-handle ng relationships na meron tayo, finances na meron tayo, paano ba i-handle yung ating mental issues, yung pagdisiplina sa bata, no, yung mga choices natin sa buhay. So, tinuturuan tayo doon, mga kasembreros, na aspeto ng ating buhay. And God is the source of our wisdom, skill, knowledge, talent, and so on, mga kasembreros. Alright, sila po sa ating Word of God, ha? No, apo'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and truth, mga kasembreros, sa katotohanan na tayo po ay nalagaan ng Diyos through His power and so on. No? Power, love, grace, salvation, and so on. Alright, sila po sa ating Word of God, ha? No, apo'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, yung pag-alaga sa atin ng Diyos, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.